So, eto na nga pala yung pinaka-first time ko na makasakay ng sleeper train sa India. Alam niyo ba na simula nang lumapag ako sa India, halos wala na akong pahinga sa biyahe. Lagi kami nagagahol sa oras dahil napaka-limited lang talaga nung time ko dito. So, yung itinerary na ginawa ni Abby is talagang araw-araw meron kaming schedule. Like, palipat-lipat talaga kami ng states at ng cities. So, eto nga pala yung isa sa binok ni Abby, yung 2-tier. Actually, meron pa silang 3-tier dito. Pero mas comfortable kasi tong 2-tier. Gawa ng hindi kayo masyadong siksikan, 'di ba? And napakalamig sa loob nito mga mi kasi fully air conditioned sila tapos may fan pa. So, etong sila tatay dito sila sa baba naka-book, then kami ni Abby doon naman kami sa taas. Mas favorable sa akin dun sa taas kasi walang masyadong, alam niyo yun, hindi kayo masyadong magugulo lalo na 'pag may mga dumadaan. So, bago nga mag-start yung journey namin, lumabas kami para bumili din ng snacks dito dahil nga halos 11 hours yung biyahe namin. So, sabi ko kay Abby, baka mamaya magutom kami or what, at least kahit papaano meron kaming baon, 'di ba? Gabi nga pala kami bumiyahe nito para sana hindi nasayang yung isang araw namin na matutulog lang kami. So, yung itutulog namin sa bahay, dito na namin talaga itinulog para kinabukasan nandun na kami sa destination namin. Eto nga pala yung time na papunta kami ng Tirunel Valley kung saan nandun yung brother ni Abby and yung sister-in-law niya kasi, natapos na namin bisitahin yung dalawa niyang kapatid dito sa Chennai. So, nung mga oras nga na 'to, hindi ko alam kung ano nangyayari pero naglalagay siya ng beddings diyan. Kasi everytime pala na may bago dito na mag-i-stay, may new beddings, new pillow, and new blankets na binibigay sila or pino-provide. And yes, lahat po yan malinis kasi bagong laba din po yan. And nakakatuwa dito kasi may socket din sila for charging. So, kumpleto sirkados na, may comfort room din. Kaso hindi ko na nga pala mapapakita sa inyo dahil hindi ako nakapag-video dun sa mismong CR nila. Gawa ng time na 'to pagod na rin kami ni Abby at gusto na rin talaga namin magpahinga. So, ayun. Pero so far kung tatanungin niyo ako kung ano na namang amoy, mga mi, wala pong amoy. Malinis pa po sa malinis ang nalalanghap ko ditong hangin. So, wag po kayong mag-alala 'no. Wag niyo na rin akong hanapan ng mga kakaibang amoy kasi wala po talaga akong maamoy dito. Sa tipo ko na napaka-sensitive ng pangamoy ko, wala talaga. If meron man akong naamoy dito is yun yung mga perfume na ginagamit ng mga ante. Mahilig sila sa mga alahas at perfume, gano'n. So, kinabukasan nga, ayan tingnan mo tayo-tayo pa buhok ni Abby diyan. Kami na lang pala yung naiwan sa train kasi napasarap yung tulog niya. So ayun, eto na nga pala nandito na kami sa Tirunel Valley. And pipick upin nga pala kami ng kaibigan ni Abby na si PK. So, dun sa mga makakakita sa video na ito is andito po tayo sa pinaka-southern part ng India. So, yung mga tao po dito is medyo dark color yung skin compare po sa mga nasa north, west, east, or central India. Dahil na din po yan sa genes and sa humidity dito. What did you say earlier? Like, maligayang pag-dating po. Pag-dating sa India. And what's the other one? Kumusta po? Kamusta mo? How about you, Javier? Gonna say something? Let's have coffee. Coffee? Dude. Oo. Yeah. कॉफी भी कटे बनी हुई है Kati to naman yun, eh. So, ayun, bago nga kami pumunta sa bahay ng kuya ni Abby is nag-coffee muna kami kasi pares pa kami parang bangag dito. So, pinatry nga nila sa akin yung itong pinagmamalaki nilang filter coffee dito sa South. Hindi mo to makikita sa ibang parts ng India. So, ayun. Ganyan nga pala na isa-serve sa iyo. Nakabukod pa yung milk sa coffee. So, ikaw na mag-mix-mix ganun. Somehow, may mga nag-offer din sa ibang states pero iba din kasi yung lasa compare dito sa talagang authentic kapag dito mo talaga siya sa South na-try. So, ayun. As a coffee lover, nung na-try ko 'to, parang heaven talaga nung nasubukan ko. Though, yung pinaka-first try ko talaga is medyo naparami yata yung sugar kaya ang tamis-tamis niya. Hindi kasi ako mahilig sa matamis. So, ayun. So, akala ko nga mga cows lang ang gumagala dito, pati pala mga horse, ayun. Makikita mo dito sa labas na palibot-libot lang sila. Ito nga pala yung Arulmigu Nilayapar Temple. Di ko alam kung tama yung pronunciation ko. Sa mga nagwo-wonder bakit ibang-iba 'to dun sa mga pinapakita ko sa inyong mga pictures nung mga nakaraang araw is because, nasa ibang state po tayo ng India. And ito po yung pinaka-southern part. So, para siyang probinsya type, pero city siya. At masasabi ko nga sa inyo kapag nandito kayo sa India, lagi kayong masu-surprise kasi iba-iba talaga yung mga tao dito. Iba yung tradition, culture, bawat, siyudad na mapupuntahan niyo.
So, hindi nyo talaga pwedeng i-compare yung mga buhay ng mga tao dito. Unlike sa Pinas na halos pare-parehas lang tayo ng way of living. And nagulat nga ako kasi yung sister-in-law ni Abby is may pa-surprise welcome dyan. Ang alam ko para to sa mga married couples. Hindi ko alam kung ba't niya ginawa. I mean, yung mga bagong kasal na welcome sa bahay, ganun. Guys, correct me if I'm wrong ha, lalo na sa mga nakapangasawa ng Indian dyan. Kasi sa kanila ko din mga napanood yan actually. So ayun, nagulat din ako bakit ganon, bakit may paganyan. Pero grabe yung effort ng sister-in-law niya, grabe, parang wala akong masabi, nahiya ako. Kasi sobrang warm ng welcome nila sa amin and then talagang pinaghandaan nila, gano'n. So, hanggang dito na nga lang muna tayo and i-end ko na muna dito yung ating life update. And sa mga gusto nga pala maging updated sa buhay namin is, ayan, follow nyo na lang po yung mga social media sites namin. So, ayan lang. Thank you for watching, guys.